Okay, magandang araw mga Paps Idol. Ito may gagawin na naman tayo na Toyota Fortuner. Bali, lilinisin na po natin yung kanyang EGR valve, intake manifold, at throttle body. Siyempre, sasama natin lagi yan yung EGR cooler. Tapos, yun nga, isasama na rin natin yung turbo mga idol dahil sa tinakbo is 100k mileage. Tama-tama na malinisan ito, no? Para naman na hindi tayo lumakas sa fuel. Siyempre, una-una yung mga carbon, pagka kumapit na matindi yan, talagang sumisiksik kung saan parts ng ating EGR tsaka intake manifold. Nga, dahil nga medyo nakakabawas din ng hatak, tsaka siyempre lakas sa konsumo ng fuel, kaya sa 100k mileage yan, dapat papalinis mo na talaga yan, mga idol. Okay, simulan po natin. Paps, Toyota Fortuner. Ito, tinatanggal namin yung EGR valve tsaka intake manifold niya mga Paps. Yan mga Paps, tinatanggal na nga natin yung pinaka EGR cooler. Ayan, isa sa nagpapalamig ng ating EGR yan. Hop, yan. Uy, pre. Madumi na rin pala talaga mga idol, no? Yan na mga idol, no? Iniisa-isa na natin kalasin. Ingat lang po tayo dyan para ano, yan, hindi magkaroon ng problema sa mga wire. Okay, boss, pakita natin yung gasket, tabi natin, ano? Oh, yun, bulag. Ay, marumi na rin talaga, boss. Ayan mga idol, EGR valve natin. Ayan. Okay, saktong linisin na carbon na hindi naman sobrang kapal. Tapos yan, pinakalas natin kakalasin mga Paps yung ano, intake manifold. Ay mga Paps, habang kinakalas pa yung ating intake manifold, lilinisan muna natin tong EGR tsaka yung mga parts nga ng ating EGR, no? Ito, kaya po natin to nililinisan, gaya nito, nag 100k mileage si boss. Naramdaman niya na lumakas siya sa fuel. Yan, mas lumakas siya sa fuel. Yun ang isa pa natin naging problema. Kaya sinuggest na agad natin linisin yung kanyang EGR valve tsaka intake manifold. Yan, umpisan po muna natin ng mga Paps, oh. Kita nyo yung dumi, no? Kailangan mabalik natin sa dati yan, yung kulay yan. Lalo tong ating EGR cooler, ayan, napaka-importante na to na malinis, kasi pagka talagang barado na rin siya, hindi niya na mapiprevent ang init, hindi niya na mapiprevent tong ating EGR valve. Okay. Ayun mga Paps, natanggal na namin nga yung ating intake manifold, oh. Talaga makapal na rin yung carbon. Oh. Ayan. Ayan, oh, kapal, oh. Ouch. Oh, kapal, boss Dave, oh. Ayan mga idol, oh, ganyang kakapal nakuha natin, oh, sa 100k mileage sa tinakbo. Napay. Ayan mga boss, yung ating intake manifold na lilinisin. Oh, kita carbon. Uy, daming dumi. Kanina linis ang kuko to. Pero syempre, yun nga, ayan, ginagawa natin Honda. Ayun. Ayun mga Paps, dahil nga nakita natin kung gaano kadumi EGR, isasama na rin natin tong pinaka-turbo ng Toyota Fortuner, no? Ayan, sisimulan natin tanggalin to muna, air filter para maluwag. Yan. Ayun mga Paps, oh. Yan yung kakapal na yung nakuha natin sa loob. May buo pa. Ito, may butas dito to sa loob, eh. Dito ko nakukuha yung makapal yan, oh. Kaya talagang magiging problema talaga natin dito sa ating makina, mabilis iminit at saka malakas sa fuel, ano, kasi ano nga, dahil sa barado ng carbon. Yan, oh, tingnan mo, dudukotin ko yan. Ang tigas, ang laki, oh. Ayun. Ayun mga Paps, oh, sa tinakbo na 100k mileage si boss yan. Kung makikita nyo naman sa, ayan, kung makikita nyo mga Paps dito sa ating
sa ating throttle body hindi siya ganun kadumi. Kasi ito una natin kinakalas dyan eh. Yan, hindi siya madumi. Pero yun, dyan tayo nakakuha ng mas makapal na ano sa ating intake manifold. Kaya talagang yung mga paps sa mga hindi pa nagpapalinis, pwede nyong agapan yan para hindi naman maapektuhan talaga makina. Kasi kung mapapabayaan natin yung makina natin yan, mga gasket, madaling lulutong po yan, no? Yan ang magiging problema natin yan sa init ng ating makina. Kaya napakaganda yan na malinis sa EGR natin tsaka turbo, para yung ating makina is laging cool lang, cool. Dahil yung ano natin, EGR is nagsisirculate, tsaka syempre hindi barado dahil yung ating combustion pagka barado yung mainit yung makina ng mga paps. Kaya pagka nararamdaman nyo napakainit ng makina, parang malayo na yung tinakbo mo, hindi po yan dun sa ano nung pinaka-problema natin pa heavy PMS natin. Ayan, okay. Okay, ito na mga paps yung ating turbo. Ayan, ito electronics na yung ating turbo, kaya talagang ano rin to, no? Ingatan lang din po natin to, no? Medyo maselan din po yan. Talagang bumabaklas lang yan yung mga ano, yan, may mga experience na dyan, tsaka talagang malinis gumawa mga idol. Okay, gaya nito, ay madumi pala, madumi. Okay, mamaya balikan ko kayo mga paps, maglilinis muna tayo. Basta ayan, titignan natin turbo ni boss, ano. Ayan na mga paps, so konti-konti na natin na babaklas, ano. Iniingatan lang po natin yung pagbaklas niyan para hindi na masira yung mga clip saka mga ating socket, mga connection. Kailangan pagdating na sa mga ganyang parts, yung saktong ano lang, saktong galawan lang. Huwag naman yung lagi tayo nagmamadali. Sabi nga ni Idol is utay-utay lang, makakalas din naman lahat. Nanakot pa ng tuta. Yun. Okay. Tingnan naman tayo ni Doggy. No, ayan na. Kinakalas natin. Pa konti-konti lang. Tingnan natin kung pinalayas. Mga paps, yung nakuha natin sa intake manifold, tapos sinugasan natin ng kerosene. Ayan, babanawan natin ang pressurize yan mga idol. Okay, sige. Malis. Ayan na yung turbo natin mga idol, no? Ayan mga idol, no? Tinanggal natin turbo. Medyo marami-raming kinakalas, paps, ha? Pati yung ating pinaka-catalytic sinama natin para matanggal yung mga carbon. Ayan na mga paps. Tingnan natin ang carbon. Ayos, hindi ganun ka ano. Tapos syempre yung peller natin. Ayan, no? Tingnan natin yung ikot. Okay. Konti lang naman eh. Sa loob, bubuksan natin. Tupag na to. Mga paps, yung ating catalytic. Ito makapalang carbon talaga yan, oh. Ayun, yun ang kagandahan. Pagka matatanggal natin, oh. Ate-ate pa yung mga ganyan. Okay mga paps, ayan, oh. Yung pinagtanggalan natin ng turbo, ingatan natin yung mga yan, oh. Yung linya ng mga langis natin mga idol, oh. Papunta sa turbo. Ay mga paps, ito na yung binuksan natin turbo ng Fortuner, ano. Yung carbon yan, yan, oh. Plate yan dyan. Masa yan. Wala ba pisto? Ha? Oo, wala. Pisto? Wala, pwede mo kalasin yan, eh. Ayun, yun lang yung mas hindi ganun kadumi mga idol, oh. Pwede tayo magpalinis ng ating turbo 150 to 200. Ito kasi 100 pa lang to mga paps, eh. Pinasabay lang ni idol. Ayan, nililinisan natin ng degreaser kasi yung peller natin mga idol, oh.
isa sa inaalagaan natin yan. Hindi matambakan ng carbon kasi pag natambakan ng carbon luluwag na to tsaka masisira. Kaya kailangan natin linisin. Yan, tapos yung catalytic, yan laging kasama yung mga idol kasi isa sa makapal na carbon yan pagka yan. Pag hindi natin kinala, sayang naman linis natin. Yun, nililinis na natin. Ayan mga paps, nalinis na rin natin intake manifold at saka combustion chamber. Ayan, nilinisan natin yan ng papunas lang mga paps. Yung matibay na basahan na pwede nating ipunas talaga sa kanya. Na hindi pwede mahulugan ng dumi sa loob mga paps. Kailangan laging palabas yung dumi. Ayan, okay. Ayan, pwede na natin pasalpak yung intake manifold. Yun, linis na rin mga idol intake manifold natin. Pop yung gasket, huwag natin kalimutan, punasan muna natin. Yung mga paps, nilalagay natin yung gasket. Yung mga idol, gumaan gan yung ikot nung nalinisan. Compare yung kanina, magaspang-gaspang yung ikot niya. Yun dahil sa carbon, sa dumi. Siyempre pag natapos natin linisan, ito yung pambabalaw natin mga paps, yung cleaner natin. Yung mga paps, ito na yung ating EGR. Ayan. Yan. Sa mga paps, yung ating etong electronics, hindi na natin binabasa ito, yan. Ayun, okay. Mga paps, yung ating turbo na nalinisan na. Ayan. Sa turbo naman natin mga idol, iungatan natin to natatanggal itong maliliit na to. Ayan ayan, okay na, talagang nawala yung maiitim mga idol, pag yung turbo na natin isa nag malfunction, nag check engine tayo tapos turbo, ito yung nagiging problema kung wala namang ingay. Ito ating electronics actuator. Ayan. Yan mga paps, salinisan na rin natin naka throttle. Ayan, yung throttle natin Saka syempre sinama natin yung mga ibang parts. Yan. Ayan mga paps, dito na tayo sa parts ng turbo patapos na tayo dun sa EGR. Okay mga paps, alas 6 na, inumpisa namin to ng alas 8. Ito, patapos pa lang kami. Dino-double check na lang namin para perfect na perfect. Para hindi nakakaya kay Boss Dave. Hindi, mga paps, ito, tropa din ng tropa natin may-ari, kernel po. Kaya, ayan, talagang pinapasyalan din po tayo ng mga natin, para kailangan talaga quality ang gawa mga idol. Yung mga paps, in-sprayan na rin natin to ng yan, ito yung logo. Tapos mga sakit na tinatanggal natin mga paps, mga importante, mga ibalik natin rin na maayos yan. Tsaka syempre mga mga lock nya, yan, kailangan natin ikabit ng maayos para hindi naman yun. Gabi na kami mga idol, para tinapos namin tong Toyota Fortuner. Yan, inaantabayan na lang namin yung coolant. Ilalagay pa lang namin 3 litro, magwa 8 litro po tayo din. Ayun mga paps, yung ginawa natin na Toyota Fortuner kahapon. Bali ginamit na ni idol, bumiyahe siya. Miness siya naman tayo na napakaganda ng hatak,
talagang mas ramdam niya yung lakas ng hatak ng sasakyan niya at syempre yung ganong takbo ng mga idol ano. Kasi nawala nga yung mga bara na eto mga build up ng carbon, kaya happy tayo na ayos yung sasakyan ni idol. Ayun. Thank you mga paps.